So what's up? Good morning mga banalig. Ayan, andito ko ngayon. Sakay tayo sa kotse. Bagyong-bagyo. Aakit tayo ng Baguio. Tara, tingnan natin kung ano itsura ng Baguio ngayon. Kasi yun, dito ako ngayon sa taas ng highway. Kung umalis tayo, maulan. Dito, walang ulan. Kaya sabi ko, uulan din tayo eh. Pero hindi naman pala. Walang ulan eh. Kumain lang muna kami dito sa Shell. So dito ako ngayon sa Shell. Magtatop up lang ng konti ng aming gasolina. And then right after that ay kakain lang kami. And then go na ulit. Let's go mga panalig. Yan, nakita ko sa inyo. So what's up mga panalig. Yan, nag-top up lang ako dito ng pagkain ng konti. At eto, medyo ganda yung panahon. Pero mukhang ulan. Malayo pa tayo sa Baguio. Kumain lang tayo dito. And then right after nito, sakay na ulit tayo. So mga kapanalig, watch out po sa mga ikutan pa natin. So yan guys, nabili ako ngayon sa Shell. So nag-iisip ako ngayon kung Canon ako. Aakit ako ng Marcos Highway. Pero siguro mag-Canon na lang kami. Dahil hindi naman siguro malakas yung ulan. Eh bukas naman siya. So ito, andito lang ako ngayon sa gasoline station. So nagpagas lang uli kami dito sa sasakyan para at least wala na akong problema pag-akit ng Baguio. Puno yung sasakyan natin. So from Manila to here, mabilis lang naman. May mga dinaanan lang tayo malalakas na ulan. Pero okay na. So hopefully pagdating natin ng Baguio, okay na tayo mga kapanalig. So akit tayo. Kung tayo, Canon Road. Ako, and hopefully makaakit tayo ng walang magiging problema dito sa daan. Dahil malapit lang naman. Ayan o, kung makikita ninyo, pagkalabas natin kasi kanina, nag-exit ako pakaliwa muna, papunta ng Season, Pangasinan, or dito sa baba, sa Rosario. Kasi ito yung TPLX. Kasi sa Shell tayo nagpagas. At kung makikita nyo, yun yung way na pupuntahan natin ngayon. Magkikenon tayo. Sana magma-Marcos Highway. Kung hindi tayo papasukin dito sa Canon, eh di saka lang tayo pupunta dun. So ito mga panalig, akit tayo. Subaybayin nyo yung adventure natin papunta ng Baguio. And hopefully, pagdating natin ng Baguio ay hindi masyadong maulan. So sana. So ito, Baguio, via Canon tayo mga kapanalig. Marami na pumadaan siguro. At wala pang mga landslide. Kasi hindi naman ganun kalakas yung ulan. Ngayon, hindi ko lang alam kaninang umaga. But, ayan, dito na tayo ngayon mga kapanalig. So nakalagay yung Canon is open to light vehicles only, load limit, no? So sa mga daraan, ang Canon Road po ay bukas po sa mga maliliit na sasakyan. So ang dala lang naman natin ay kotse. So probably baka kalusot tayo. Not unless doon sa dadaanan ay may mga landslide. So ito po yung bridge, no, na pinagbabawalan nila yung mabibigat ngayon. Kung may mga ginagawa sila, kung makikita nyo, pinipinturahan nila yung mga bridge, no, para yung metal ay tumagal. So ang ganda naman dito sa kabilang side na to, oh. Ayun, no. At dito may dinaanan tayo ditong poles before na tinigilan namin. Try natin na tingnan kung madadaanan pa rin natin uli ngayon. May poles doon na may hanging bridge.
dito lang sa may pagpasok na to. Tapos may view deck. Hindi ko lang alam kung nandito pa. Kasi this is my first time again na dumaan dito sa areang to mga kapanalig. Ayun, ang ganda ng bundok oh. Ayun oh. Falls na nasa kabilang side. Ang ganda sana, hindi natin nakuha na ng video kasi nasa left side siya. Yung camera natin nandito sa right side. So kaya hindi natin siya nakuhanan. Pero try natin, kung pagbalik natin tomorrow ay makukuha na natin siya. Kung makakabalik tayo tomorrow, no? So, ang sitwasyon po ngayon dito, may bagyo po kasi na sinasabi na si Inday ay medyo maulan itong part ng Cordillera region. Pero hindi naman talaga yung sobrang lakas. May mga portion na dinaan kami na hindi ganun kalakas yung ulan. At karamihan doon sa dinaanan namin from Manila up to Pangasinan hanggang dito, may portion lang na umuulan. At ang karamihan po doon ay mainit. So doon sa mga nagtatangkang pumunta po ng Baguio dahil sabi may bagyo, well, sa pangayon po ay hindi ko pa po nararamdaman talaga na may bagyo. Kasi nasa bagyo na tayo. Nasa bagyo na, kaya walang bagyo. So, hopefully sana hindi lumakas yung ulan. Yun lang naman yung kinuha natin dito para at least yung mga area na pwedeng mapuntahan ngayon ay mapuntahan na natin. Kasi kung hindi, syempre doon na lang tayo sa bahay muna. Pahinga lang tayo kasi umuulan. Pero hopefully pagdating natin doon sa taas, maliwanag at hindi umulan mga kapanalig. Marami palang ginagawang mga kalsada pa at naglagay sila ng daan pa dito sa kaliwa, no? Ito pa rin yung dati nilagyan ng tulay. So one way. Kasi nga bumagsak to nung nagdaan, nilagyan na lang ng tulay. At ngayon yung mga papunta o pakyat ng Baguio dito sa taas. At yung pababa naman ay sa kaliwa. So yan mga kapanalig. So yun, no? So may mga poles na umiikot dito o madadaanan tayo dito sa mga katabi nilang daan na maliliit. Gawa ng tag-ulan nga ngayon mga kapanalig. Kaya mayroong poles na madadaanan. So ito mga kapanalig, dadaanan natin yung ginawang tunnel dito. Before kasi ay wala ito. Ang naging reason kung bakit nila nilagyan ng tunnel to, dahil gumuguho kasi yung bundok. Ayun, kung makikita nyo doon sa may taas na yun na may mga kulay puti, gumuguho siya. At ang tendency kapag gumuho, hindi madaanan yung portion na to. So ang ginawa talaga dito para maayos ay nilagyan nila nito. Mayroon ng protection sa mga pagbuho ng lupa. So para siyang tunnel na konkreto na kung saan ay pinintirahan nila ng puti. At yan, malaking bagay yan para sa mga dumaraan. Safe tayo gawa nito. Malaking portion kasi ng bundok ay gumuguho kapag umuulan. So ito kasi yung isang prone area. Kung dito sa may kabilang side na to, may mga bagsak pa rin dito Pero gawa nga nung ginawa nilang yon, malaking bagay na nagawa niyan para maibsan o mapalitan, hindi na maging problema kapag nagkakaroon ng landslide, sila na yung sumasambot yung ginawa na tunnel na yun mga kapanalig. So yung isang pupuntahan natin dito, natitigilan natin kung makakatigil tayo mga kapanalig, ay yung Leon. So yung Leon kasi ay isa sa mga
dinadayong tourist spot dito sa Baguio kapag dito ka daraan sa Quezon Road na makikita mo yung Leon, ano? So sana makapark tayo ng ayos para at least makita natin, mabidyohan natin. And ang isa pa doon, marami magtitinda doon sa area. Kung sakali na mayroong strawberry taho, tingnan na rin natin yung strawberry taho. Kasama na rin yung kung meron ding ano tawag ito, strawberry ice cream kahit umulan. Kasi yung area ay medyo alangan. Tapos ang ginawa nito dito ay sinarahan na nila. Kasi nagiging kumpulan kasi minsan to ng mga turista. Ang nagiging problema dito, kapag kaganyan ang dami ng tao, nagsisikip, so nagta-traffic. Kaya yung Lion's Head na isa sa mga attraction dito ay nilagyan na nila ng harang. Pero ang kagandahan dito mga kapanalig ay nilagyan nila ng harang pero pinalaki rin nila yung daan. Ano? Malaki na ngayon yung daan compare sa dati na dumadaan tayo dito. Kaya napakalaking bagay ng ginawa ng Baguio government, ng LGU para mapaluwang yung kalsada, no? Hindi siguro tayo makakaikot sa unang araw natin kasi biglang pagaling dito sa taas sumama yung panahon. So I decided na puntahan muna yung titigilan namin para at least makapamahinga din, and then kung mamaya siguro maikutan namin yung night market, and then tomorrow kung aaraw puntahan namin yung Burnham Park, The Mansion, Wright Park at yung Mines View kasi magkakalapit lang yon. So ngayon nandito tayo sa area ng Camp 7 sa Barangay Market, ano. Ito marami dito mga tinda, tambo, gulay, strawberry, halos lahat ng mga prutas at saka mga gulay na inaani dito sa Baguio ay makikita mo dito sa lugar na to. So ngayon ay pupuntahan ko muna yung titigilan namin na hotel. What's up guys, yan, dito ako sa Celaya Residence. Dito ako tumigil kasi mas maganda yung place. Ito, pakita ko sa inyo yung loob kung ano yung itsura ng ating pinuntahan. So yan, dito ako sa Celaya Residence. Ito yung tinigilan natin for the night. So, tour ko lang po kayo dito. Ang kagandahan niya, may rooms, ito. Tapos, ito po yung area. Tapos may bed pa dito. May CR, ang ganda oh. May shower room. Tapos dito may TV din. Tapos ito may kwarto pa dito. Ayan. So another. Ayan. May CR din. Kompleto rin to. Oh. Ayan. So maganda dito guys sa Celaya. So dito na ako tumigil. Sama yung family para sabi ko okay na. Wala na kaming problema kung sakali sa lahat ng mga gagawin. Kompleto na kasi dito. So yun po yung tinigilan natin dito sa Baguio mga kapanalig. Ito naman yung labas. Ayan. Yeah. Ayan guys. Ayan. Ayun. Ito yung labas. Yung lamig. Ayan. Ito. Ayan. So, ang lamig dito. So hanap po lang kami ng makakainan. Tara. So yun guys, nagtingin tayo dito, no? Napadaan tayo dito sa SM Baguio at nakita natin itong Richie. Ito yung isa sa dinadayo ng chocolate dito. So much better na kung pupunta ka dito ay puntahan mo ito mga kapanalig.
tapos na ako dito ngayon. Medyo madilim lang siguro sa camera, pero at least tapos na tayo dito ngayon sa SM, no? Nagpunta tayo ng SM kasi yung kakainan sana natin puno. So we decided na dito na lang kumain sa SM para at least marami na rin pagpipilian. And yun lang, may sad experience tayo dito dahil kumain tayo dun sa isa sa mga kainan dito. Yun, sa banggitin ko lang yung pangalan. Hindi ko alam kung nakamura o magmumura yung ramen na yun. Kasi actually okay naman siya, ayos naman ang lasa. But alam mo, pag intayin ka ng almost isang taon, hindi naman isang taon, isang oras para bago sa order mo, para namang kuha na yun, na, sobra naman, paambihira talaga. Kaya nakakasama din ang loob na gano'n, ano, parang sobrang tagal ng pinag-entay do sa food. And yun, ano. So yun lang, kung pupunta kayo dito, hindi ko naman sa sinesiraan. Sana kung makikita naman ng management nung Nakamura yung ramen na yun, ano, gawan na nila ng paraan na mapabilis yung serbisyo, no? Kasi hindi yung ganun, sobrang tagal, sobrang bagal. So yun lang po yung experience natin dito sa SM, ano, sa SM Baguio. But anyway, hindi natin sinisiraan sila. Ang atin lang, mapaganda nila yung serbisyo pa nila para sa mga kliyente nila. So ayun nga, mga kapanalig, palabas na tayo dito. Puntahan natin yung night market, ano, kung kakayanin pa natin. At try natin kung ano pa yung makikita natin doon, mga kapanalig. So eto, palabas ako ng Baguio ngayon, ng Baguio SM. So yan, nakarating na ako dito sa bahay. Maulan dito ngayon sa day 1 natin. At yun, may mga experience tayo. Nakapunta naman tayo ng tawag ito, night market. Pero ang hirap bumili. So ito, dito lang muna tayo sa kwarto. At bukas na lang uli. So kita-kits tayo uli, mga kapanalig. Yan, pahinga muna ako. Tara, bukas tayo. So yun, good morning guys. Padalawang araw namin dito sa Baguio. So ayun, medyo antok pa. It's already 7 o'clock na. So may pre-buffet breakfast ngayon. So breakfast lang tayo. So unfortunately, yung pag-itigil natin dito medyo hindi maganda kasi maulan. Pero okay na rin. At least mapuntahan lang siguro yung pwedeng puntahan. At iikot lang kami. Tapos ngayon, kakain lang, diligo lang ako, kakain lang tayo doon sa Anli Buffet. Napakita ko sa inyo, no, yung buffet dito. Ayan. Punta muna tayo sa buffet table dito. So yun pala, sa Kuya Jay's nga pala tayo. So, papakita ko sa inyo yung Baguio. So yun, tumila na yung ulan. Ayan na. So dito nga pala tayo tumigil, mga kapanalig. Yan. Wow, sarap, lamig. Ayan. So yan, dito tayo kakain sa Kuya Jay's. So dito tayo sa Kuya Jay's. Ito yung food. Pagkain dito, yun. So, ito, yung mga veggie. Sasala tayo, sa baba kami. Maganda ngayon, ha? Solo namin.
Magaling si Kuya. Solo namin yung buffet. Ito. Watermelon salad. Malang wala po dito is yung hot dog. Pagkatapos namin kumain ay dumiretso na kami sa Mines View. Halika. Singil ko ka kay 100 ko. Ba't nagpapabili ka pa? Kunin mo kay Joy yung bibigay niya kay Joy. At dito nga kami pumunta sa Good Shepherd para bumili ng ube at iba pang mga pasalubong. Pumila ka rin. Pumila ka rin. So yun guys, dumaan lang ako dito sa Mountain Maid Training Center na bumili tayo ube. So, bawang hirap eh. Minsan kasi, ang hirap mag-park dito kaya malayo-layo yung nilakad natin. Let's go. Bababa naman tayong pababa dun. Ayun. So yun, dito ako sa Mines View. Pinagbigyan tayo. Medyo humina na yung ulan. So, nakababa. So, bumili na ng ilang stop. And right after ito, bababa na ako mga panalig. So, hindi ko lang alam kung anong oras tayo makababa ng Manila. So, maulan pa rin dito. Pero maganda yung weather. So, ayan guys. Medyo pinagbigyan tayo dito. Maganda yung sikat ng araw. Parang sisikat eh. Pero, hindi natin masabi pa. Pero ito, dito na lang muna ako sa car. So, sa inyo po napupunta at nagbabalak pumunta ng Baguio, maganda pagka ganitong umuulan kasi hindi madaming tao. Yun nga lang, limitado yung mapupuntahan nyo, no? So, tayo naman, umikot lang tayo mga kapanalig. So, ayan, bababa na po ako. And then right after nito ay tingnan natin kung makakapunta tayo sa bilihan ng gulay para may pakita ko. So, nandito po ako sa Mines View ngayon. Marami mabibili dito, mga pasalubong. Kung kailangan nyo pasalubong dito tayo sa Mines View. So what's up yan? So ito na po yung pag-akit natin ng Baguio. Nung umakyat tayo medyo maambon. Ngayon, umuulan. So zero visibility halos lahat yung ating mga napuntahan ngayon dito. Pero may mga times naman na umiinit at hindi na umuulan. Pero mas marami po yung time. At kung makikita nyo po dyan sa daan, ay naman na zero visibility. Halos yung area, tingnan nyo yung taas walang makita. So pagka ganito po, ay ingat-ingat tayo mga kapanalig, lalo na sa pagmamaneho. Dahil hindi natin makita, no? Tapos madulas yung karsada. So sa akin pong lahat ng mga kapanalig dyan, thank you for always supporting Kapanalig Motor Rider. At makaasa po kayo na makapagbigay pa ako sa inyo ng mga impormasyon at magagandang vlog dito sa pag-ikot natin sa buong kapuluan ng Pilipinas. So kita-kits ulit mga kapanalig. Maraming salamat. Bye-bye!